Ako si Vicente Hernandez, kilala sa tawag ni Mainteng. Ang Tatrabaho aking dito. flower shop ay siguro higit kumulang 34 years na. Ang aking flower shop, siguro matanda pa siya po sa inyo. Ang bulaklak ay hindi lamang palamuti. Isa itong simbolo ng pagmamahal, alaala at pangarap. Pero sa likod ng bawat kalulot, may kwentong hindi natin agad nakikita. Ano pong pinakamatinding hamon nyo bilang isang vendor? Naku, nagngamo namin ang panahong mag-uundras noon at kami tumanggap ng maraming order pagkatapos nagkaroon ng bagyo. Bago mag-undras, nalugat kami sa Bulaklak. Marami kaming nalugat at saka marami kaming hindi na servisyon na customer kasi walang bulaklak eh. Ang iba noon, nakapag-down na, nagalit nga sa amin, gawa na wala kaming maibigay. Yun ang pinakamatindi sa amin ng panahong yun. Ano pong pinakagusto nyong ginagawa dito sa trabaho? Ay, siyempre, gumawa ng bukay. Gawa, lagi ko nakakausap ay yung mga customer, magandang dalaga. O, kami haba ko nagagawa, hindi kami nagkukintuhan. At saka yung gumawa ng corona sa mga namatay, yun, aking gawain araw-araw na halos. Paano nyo po kayo nakaharap pag mga konti lang ang kita, wala masyadong Ay, talagang ganyan. Kinakaya namin pagka walang kita kasi talagang ganyan ang business. Minsan walang kita, minsan meron namang kita. Kinakailangan laging matatag ang iyong ang iyong hanap buhay. Hindi po pwede yung sa kakaulaan gusto pagka ikaw may kita. Pagka wala, malungkot ka. Hindi, dapat pare-pareho lang. Para ang iyong hanap buhay ay maging maunlad, ay di maganda ka makisama sa kapwa. At saka malambing ka kailangan sa customer mo. Kasi ikaw ibabalik ka ng customer pagka ikaw ay malambing, ikaw ay konting diferensya lang, ay okay lang, sige. Hindi nawawala kasi sa customer ang tumawad, kahit sino naman. Kinakailangan ay bigyan mo siya ng konting tawad at masayang-masaya na ang taong nabili. Babalik-balikan ka at saka siya mag-aakay pa sa iba na doon ka bumili at doon nakakatawad, mabait ka usap, konting diferensya, okay lang. Si Mrs. ay palibasa siya sa nalagay sa kloro, bumili ng 3 karasong roses. Ayun ay 310 piso noong panahon yun. Dinagay niya sa bote na may tubig dadali sa simbahan. Binibili ng tao. Gusto laging bilhin yun. Ang ginawa ni Mrs. binenta 5 piso isa. Sa makatuwid, tumubos siya ng 5 piso. Naisip niya, kadali pa lang pagkitaan ng bulaklak kasi mabilis, Lazaro lang, hindi mo binibili. Meron kami kaibigan na nagbibiyahe ng bagyo, ng gulay. Nagpadamay siya ng 2 dosena. Testing lang. Yung 2 dosena yun, konting-konting oras lamang naubos. Isa man bilis. Yan, nagtaray kami. 2 dosena roses, sumunod na, 5 dosena roses. Lumago hanggang sa panahon ito. Gayong ang aming naging buhay sa flower shop. Sa 34 years nyo pong pagtitinda dito, ano po yung natutunan nyo? Siyempre, natutunan ko magmahal sa kapwa. Kasi lagi ko iniisip kung hindi ko kayo, hindi kasi sabi ko sa customer, kayo po ay minamahal ko kasi hindi ko kayo mamahalin, hindi magiging matagumpay ang hanap buhay. Lagi naman ganoon. Kailangan ay yakapin mo sila lahat. Ako, siguro nilang tao. Ako ay bulero sa customer. Lahat ng customer ay ginagawa ko alam para po lang ito kumali sa akin. Talagang gusto ko, kung maaari na, dyan pusin ko na, baka pumunta pa sa iba, magiging benta ko, di wala. Kaya gusto ko, baka sa isa pa, maganda kasi ang pandinig yung kailangan tanggap mo sa kalao, magkataga muna. O magandang umaga po, anong may paglilingkod sa inyo? Yung tamang sa proseso ng hanap buhay. Pagka hindi mo yan, naku po. Diyos ko, baka maghapon ng benta mo. Siguro humigit kumurang mga 100 piso, 200 piso. Maghapon ka tatanod sa ano mo. Ano pong may papayo nyo sa mga gusto magsimula ng maliit na negosyo? Ay konting, kung ang maghahanap buhay ay hindi po pwede yung lagi na lamang nakangiti pag may tubo. Kinakailangan pag walang tubo, nakangiti rin. At saka isa pa, tama, lagi naman ko sinasabi, kung gusto mong tumagal ang hanap buhay mo, lagi kang mapagkumbaba sa kapwa. Ako, alam mo ako,
Mas gusto kong kausapin matatanda na. Nung may edad na talaga. Kung gusto ko tuwa sa akin, bago kami naghihiwalay sa aking hanap buhay. Alam mo, pasasalamat ay hindi sasampu ulan na bigisa. Sasalamat ha, gano'n. Kasi nga, unang-una talagang sabi ko, ulitin ko sa inyo na wala akong sasabihin siya, kundi mahalin mo ang iyong customer, alagaan mo siya, at saka bulahin mo ng bulahin hanggat mabubulang para huwag lumayas. At saka yung ikaw ay tutubo ng isang halimbawa natin. Sa isang dosena, tutubo ka ng 100 pesos. Gusto nang nabili ay makatawad. Ibigay mo ang 20. Hindi naman nulugi kayo, may 80 pa naman ang natira sa iyo eh. Yung matandang yun, pag sumunod sa iyo na lagi bibili kasi lagi nakakatawad ng 20 ng 20 eh. Malaking tuwa sa tao yung nakatawad ng 20. Pero hindi naman nawala ang malaki. 20% lang naman nawala sa iyo. Pwede hindi mo ibigay. Siya mag-aakay pa sa iyo na customer. Ako ganon. Lahat na ando ka pumunta kay Mainting. Ako kilala dito kahit na sino ba. Ang di lang nakakilala sa akin nila sa lupa ng tinang ina. Pero mga teacher, mga mga school, kilala ang aking flower shop na Nene Enteng Flower Shop. Kilala. At ayun kaya nga yun nagtagal ang aming hanap buhay na gano'n sa ganyan pakikisama sa nabili. Sa bawat kalulot na kanyang hinahabi, may pangarap siyang pilit inaani. Di lang paninda, kundi alaala. Isang kwentong hindi kailanman malalanta. Sa hirap at pagod, siya'y nagpapatuloy. Tulad ng bulaklak, sa hamon ay bumabangon. Bawat halimuyak ay may kwentong taglay. Bawat sanga may pangarap na buhay. At habang may araw na muling sisikat, may panibagong siglang kanyang aakyat. Sapagkat sa bawat bulaklak ng kanyang inaalay, may puso at pangarap na kailanman hindi mapapatay. Kung may pangarap pa po kayo para dito sa store nyo, ano po kaya yun? Wala na ako, okay na ito sa akin. Ito na lang okay na ito.